What's up mga keyboard ninjas at sa lahat ng nanonood sa YouTube. Ako nga pala si Wern at ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Yi at gamitin yung built-in function ng Yi na Yeek Web App. So, download nyo yung Yi, then extract nyo siya ng 2 beses to come up with this files. So, ito yung default. Go to framework, then siguraduhin nyo na meron yung Yeek dito. Ito. Then copy. Punta kayo sa my computer, right click, then properties, advanced system settings, advanced tab, environment variables, path, edit. Tapos ang dapat lang tandaan dito, dapat yung mga values separated siya by semicolon. Paste nyo siya, Ctrl V, semicolon ulit, then reference din natin yung PHP www directory, then wamp bind PHP, then yung version ng PHP na naka-install sa computer. Maski ano pwede, hindi ko lang alam kung yung mga previous versions ng PHP ay hindi pwede para sa Yi. PHP, then siguraduhin nyo naman na nandito yung PHP application. Ito. So, meron siya. Copy natin, then paste ulit natin, semicolon, Ctrl V. Okay. Then gawa na tayo ng web app. Window R, shortcut para sa run, CMD, enter. Try natin. Yun. Then www directory, gawa tayo ng folder kung saan may install yung web app, new web app. So kahit ano pwede. Open natin siya, copy Yeek web app, then yung folder kung saan natin siya install, enter. So Y for yes. Yun. So kung makikita nyo, dito na siya. Meron na siyang mga linikhang mga files gamit lang yung command na yun. Simple. So new web app, ganito yung itsura ng web app na create ng Yi. So kung gusto niyo siyang i-customize, punta kayo doon sa new web app, then protected, config, main, as in main configuration. Drag natin. So nandito lahat ng mga ito, may web application. So kung gusto nyo siyang palitan, kunyari addict sa anime, ako yun, refresh, customize natin siya. So sa susunod na tutorial, yung part 2 nito, ituturo ko kung paano gagamitin yung G, as in GII, para makagawa ng CRUD application, create, retrieve, edit, and delete. So hanggang dito na lamang. Panoorin nyo yung second na part ng tutorial na ito. F10.